Pero ang gagawin niya sa panahon na wala na siyang kuko, wala na siyang tuka, wala na siyang mga balahibo, siya'y magpapahinga ng matagal at magpapagaling. Panghuli mga kapatid, ang mga agila ay mayroon silang tinatawag na taglay na sigla at lakas. Hindi maiiwasan na ang mga agila nagkakaedad, tumatanda din. Sabi sa ating pinag-uusapan, ang kanyang edad ay umaabot ng 30 to 60 ang taon. So, syempre, kapag nagkakaedad, parang tayo, noon, hindi naman tayo basta-basta nagkakasakit, di ba? Pero ngayon, maambunan ka lang ng konti, sisipunin ka na. Bakit? Sign of aging. Sign ng pagtanda, di ba? Noon, kaya mo umakyat sa hagdan kahit gaano kataas. Ngayon, dahil may edad na, hindi na kaya. Aakyat ka lang, makakaakyat ka lang kapag may hahawakan, tapos pag pinapakinggan mo, may mga lumalagutok sa mga kasukahuan. Sign ng pagtanda. O, diba? Ganon din yung mga agila. Kapag sila po ay tumatanda na, alam nyo kung ano ang kanilang ginagawa, pumupunta sila sa isang liblib na lugar, tagong lugar, mataas na lugar, dahil sa kanilang pagtanda, humahaba at kumakapal yung kanilang mga tuka, humahaba at kumakapal yung kanilang mga kuko, humahaba at kumakapal yung kanilang balahibo, hindi na sila makagalaw, hindi na sila makakilos, hindi na sila makapaghanting ng pagkain nila. Kaya ang ginagawa nila, ang kanilang mga sarili dinadala sa mataas na lugar, sa mataas na lugar. Alam niyo kung ano ang kanilang ginagawa? Binabali at binubulot yung mga matatandang balahibo, yung makakapal na balahibo. Hinihimulmul ang sarili. Ikinukuskus yung kanyang mahahabang tuka sa mga bato para mapudpud, para maputol. Ganun din ang kanyang mga puko, ikinukuskus sa mga bato para mapudpud, para maputol. Imagine niyo kung ano ang mangyayari sa kanya. Di magkakasugat-sugat siya. Pero ang gagawin niya sa panahon na wala na siyang kuko, wala na siyang tuka, wala na siyang mga balahibo, siya'y magpapahinga ng matagal at magpapagaling. At habang siya'y nagpapagaling, muling tumutubo ang kanyang mga balahibo, tumutubo ang kanyang mga kuko, at muling bumabalik yung kanyang tuka, at pagkalipas ng ilang mga panahon, para na siyang bumalik sa pagkabata ng kanyang kabataan. Tama ang sabi ng Isaiah chapter 40:31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalatad, ngunit hindi manghihina. Ang mga agila sa panahon ng katandaan, gumagawa pa rin sila ng paraan para bumalik sila sa panahon ng kanilang kabataan. Kaya kapag tumubo na yung kanilang mga balahibo, yung kanilang kuko, yung kanilang tuka, muli na naman silang lumilipad ng matatayog na paglipad at naghahanap na naman ang mabibiktima ng kanilang mga kakain. Bakit? Bumalik yung kanilang dating sigla. Mga kapatid, sa buhay natin ito habang tumatagal, oo, physically, tumatanda tayo. Pero spiritually, habang tumatagal tayo, nakakaramdam tayo ng panlalamig. Minsan parang ayaw na natin, nagkakaroon tayo ng spiritual dryness, lalo kapag nakikita natin yung ating mga kasamahan, imbes na sila yung magpalakas sa atin, sila yung nagpapahina sa atin, kasi para silang mga kuko ng agilang namamaga, para silang mga tuka ng agilang namamaga, para silang mga balahibo ng agila na nagpapahirap sa atin. Ano ang dapat mong gawin kapag nakakaramdam ka na ng mga bagay na yan? E di ilagay mo ang sarili sa isang mataas na dako, sa hiwalay sa karamihan, magsarili ka. Pero sa iyong pagsasarili, huwag mo kakaligtaan na isama ang Panginoon sa iyong buhay. Magpanibagong sigla ka, magpanibagong bihis ka, magpalakas ka sa iyong sarili, sapagkat walang ibang magpapalakas sa iyo kundi ang ating Diyos. Ano ang sinasabi sa ating binasa? Ngunit lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Yun ang salitang nagtitiwala.
Huwag nating aalisin sa ating buhay paglilingkod. Kung feeling mo, abandon ka na, wala nang tumutulong sa'yo, wala nang sumusuporta sa'yo, wala nang nagpapalakas sa'yo, wala nang tumatapik sa balikat mo, tatandaan mo sa mga panahong ganyan ang sitwasyon mo, yun yung pagkakataong humingi ka na ng tulong sa Diyos sapagkat ang hindi mo magagawa, Diyos ang gagawa para sa'yo. Pagtitiwala. Ang pagtitiwala sa Diyos ang siyang magpapalakas muli sa atin. Kaya ang dapat natin gawin, magkaroon ng pag-iisa sa piling ng Diyos, magbabad sa salita ng Diyos, huwag mawawalan ng pag-asa at pananalig sa Diyos. At yung panghuli, isuot natin ang Panginoong Jesus. Thank you all for watching this here video. Please like and